Magandang araw, meron kaming Ultra 1.6 Chevrolet. So, issue nito, biglang namatay sa kalsada habang nananakbo. Ayan, binuksan na namin. Ayan. Ayan. Hoy. Ayan. Naging diferensya. Timing belt. So, sa mga hindi po nakakaalam, si timing belt po siya yung kumukonekta mula sa crankshaft papunta rin sa crankshaft. Siyang nagta-timing ng valvula, bukas, open. Tapos, angat baba ng piston. So, dapat timing yung mga yan. Kasi mga naka-timing belt, usually, ang interval po nito ay 100,000. Pero sa mga Hilux, mga Toyota, meron silang 150,000. So, lagi kong ina-advise, mas maganda, mas maaga. Hindi naman yung sobrang aga. Wag naman yung ever 10,000. Buslot naman ang bulsa natin dyan. So, ito kasi, na-reach na. No? Ilan na kaya tinakbo na ito? Moon po ba natin? Pero basta kahit anong man tinakbo na ito, ang mahalaga ito. Kasi pagka ano yan, ano ba, 100,000 siya tapos di pa rin napalitan, may tendency na maputol siya at magkaganito. Hindi po ito naputol, napudpud tong mga ipin-ipin niya. Ayan. So, Chevy Ultra na 1.6, bigla na lang namatay yung engine. So ikutin nyo nga yung ano, crankshaft para sa mga naka-timing belt po. Sige, gumagalaw yung piston nyo. Itong ibabaw hindi. So malamang to, titingnan natin, mukhang maayos yung belt, mukhang hindi naman putol. Pero yan dyan, karamihan yan ito, lalagas yung ipin. So bubuksan natin to ngayon para malaman natin kung ano yung naging problema. So ito na, baklasan namin yung pulley. Ayan, no. Kaya hindi umiikot. Umiikot pa yung crankshaft pero yung ibabaw hindi. Kasi pudpud na yung ngipin niya. Ayan, huwag tayo malilito dyan. Bagamat hindi putol yung timing belt, ay yung ngipin naman niya na dapat ayun yung magiging guide niya para ikutin tong gear na to. Pudpud na. Ay, sana hindi tinamaan ng valvula. Yan. Yan. So, kaya dapat basahin natin o hingi tayo ng advice sa mga trusted mechanic natin. Basahin natin owner's manual kung kailan po ba talaga dapat tayo nagpapalit ng timing belt. Tapos, dapat yan regular na chine-check. Kasi, yung ibang timing belt ho, kasabay niyan yung water pump. Ayun yung water pump niya. Nasa loob din. So possible, tsaka mga oil natin. Kagaya nung natalakay ko nung nakaraan, Adventure, 80,000 lang yung tinakbo. Nag-leak na yung oil seal niya. Yan dyan. So kahit buo pa yung timing belt niya, walang indikasyon na dapat palitan. Pag yan, na-expose ang belt natin, na-expose sa engine oil, coolant, possible, pwedeng rumupok. Pag rumupok, so may posibilidad na maputol. So, yung ibang sasakyan nga lang medyo matrabaho para silipin yung timing belt. Kagaya nito, baklas pa yung valve cover. So, ang gagawin natin dyan, magbayad na lang tayo sa mga auto repair shop para masilip, para sigurado. Lalong-lalo na sa mga bumili ng mga second hand na sasakyan. Kasi, minsan, may mga na-encounter ako, bagong palit daw yung timing belt pero hindi naman pala pinalitan. So pinangahawakan yung salita na bago naman, inaabot sa daanan. So pag inaabot sa daanan, possible na mauwi sa mas malaking gastos. Kagaya nito, hindi pa natin to alam kung may tumukod na o bumaloktot na balbula. Malalaman po natin to pag umandar. Pag naglagapa ka na yan, sure ball na yan. Kaya yung iba po na yung timing belt nasa loob ng, yung water pump nasa likod ng timing belt, pinapasabay na yan. At linawin ko lang, hindi po yan, mga sir, hindi yan sa gusto kayong paggastusin ng mga mekaniko. Pagka sinabing isabay nyo na yan, kasi
labor cost medyo mahal, tapos isang baklasan na rin. At the same time, halimbawa yung water pump iniwan natin nasa loob, hindi natin sinabay, possible pag nag-leak yan, kahit bago yung timing belt, possible maapektuhan yung timing belt. Ganun din yung mga oil seal. Hindi sa gusto kayong paggastusin po ng mga mekaniko, para lang po talagang tumatagal na. Okay? So halimbawa, bigyan ko naman kayo ng tip. Halimbawa po yung sasakyan natin, lalo sa mga naka-timing belt, kasi dalawa po yan, tatlo, timing belt, timing gear, tsaka timing chain. Pag yung sa daanan ninyo biglang namatay ang sasakyan na yan, hanggat maaari wag nyo na munang paandarin kasi doon nangyayari yung pag bumabaluktot yung balbula pag pinaandar pa rin ang pinaandar. Siyempre ito hindi na gumagalaw yung ibabaw o yung sa taas. Siyempre yung starter natin nakakabit sa crankshaft, yun lang ng ikot ng ikot. So wala sa timing, so possible magbaluktutan. So yung sa mga adventure na encounter ko dyan, madalas napuputol yung rocker arm. So ito, papaandarin na lang natin, lilinisin natin, tapos paandarin. Samahan natin ng konting panalangin. Okay, ito na. Natabit na ho na namin yung timing belt. So ayan, isang malaking bad news. Kasi pag andar na ito, hindi ko na lang nakakuha pag andar, lagapak agad, pak, tapos pumutok ng konti, tak, hindi ko na tinuloy. Sabi ko may problema yan. So ayan, sa pag-uusisa natin, ayun yung balbula, putol na. Yun. So yun. Ito, ibababa na namin yung head para makita natin. So yun yung mga yung mga possible na mangyari. Pwedeng mabalian ng rocker arm, camshaft, yan, piston, pwede mabalaktot. So ito yung mga tip ko. Kung halimbawa sa mga naka-timing belt po ito, sa mga timing chain wala na kayong gaano alalahanin yun, gawa ng hindi naman napuputol yun. Kung may maputol man yun, sobrang bihirang mangyari yun. Ayun yung mga disadvantage ng mga timing belt, kaya dapat nang monitor natin yung interval nya, which is yung 100,000, 80 to 100,000 ina-advise ko. Pero basahin nyo yung owner's manual natin para at least alam ninyo kung kailan kayo magpapalit. Doon na lang kayo magbase. Pero pangkaraniwan kasi 80 to 100,000 doon na nag-range yun. Ako lagi kong paalala, laging mas maaga para iwas abala. Kagaya nito, malaking gastos po yan. Chevy pa naman to, di naman biro yung pyesa na ito. Tapos ito, tip. Halimbawa, ito ay umaandar kayo, hindi nyo alam yung history ng timing belt. Tapos yung kilometer reading natin ay lagpas na ng 100, tapos hindi pa ninyo napapacheck. Sa daanan, nagmamaneho kayo, biglang tumigil, kasi yun yung mga sintomas niyan, biglang tigil yan o biglang patay ang makina, o may maririnig kayong lagapakan dyan bago mamatay. Kung halimbawa yung maramdaman ninyo, wag po ninyo nang i-start kasi dyan po tutukod yung balbula. Sa halip na, kasi hindi naman po lahat ng napuputulan timing belt talaga nauuwi sa baluktot na balbula, putol na balbula, damage ng piston, hindi po nauuwi lahat doon. Ang nangyayari dyan, pagputol, hinto, possible na maisalba pa. So dapat hindi natin pinipilit na ipaandar ng paandar, kasi kung halimbawa naman yung hindi naman sa timing belt ang problema, sample natin mga pwedeng tumirik dyan, fuel pump, ignition coil, may mga ECU, may mga pwedeng pagmula ng basic na pagmula ng tirik at itong timing belt. Kasi yung mga yon, magkakaroon kayo munang mararamdaman o mga sintomas nun. Halimbawa, kakadyot-kadyot, possible na fuel pump, kuryente, o ibang o kaya hard starting, may mga sintomas yon. Ito po kasi walang sintomas to, bigla talaga tong napuputol. So para maiwasan natin yung mas malaking gastos, ang gagawin natin dyan, wag po nating
paandarin ng paandarin. Kung biglang namatay yung makina, gawa na po tayo ng paraan para maitabi, tapos tawag na ho ng mekaniko. O kaya kaya nyo mag DIY, unang-una nyo sisilipin yung belt. Pero ito po, hindi kasi ito naputol yung belt, napudpud tong ngipin. So baka mag-isip kayo, unang baklas ninyo ng cover, bawa marunong kayo magtanggal ng cover, pagtingin nyo nakakabit pa yung belt, tapos maisipan yung paandarin kasi mukha naman buo yung belt. Ang gagawin po ninyo dyan, kung may pampihit ng crankshaft, o kaya pitikin nyo lang, isang pitik lang ng starter, tingnan nyo kung sumasabay ito. Pag ito ay sin-start ninyo, hindi na sumasabay itong mga camshaft natin, sure ball na yan, may tama yung timing belt natin. So wag na po ninyong i-start, kasi pwede pa talaga, sa totoo lang, pwede pang maisalba. Ang dami ko nang ginagawa nito na naisasalba pa naman, hindi naman nauwi sa malaking gastos. Kaya lang ito, andun na yung valvula. Para makita nyo mamaya, bibidyoan ko na lang. O yun lang ha, paalala po lagi, timing belt. So ito na ho yun, nabaklas na namin. So inano ko po ito, kinompression test ko na rin to. Yeah. Hop. Yeah. Hop. Number 4. Okay. Hop. Ito yung number 1. Hop. Ayun yung video niya. Ang walang compression dito is yung ito nga, number 1 tsaka 3. Ito umakit to kahit papano, yung 2 tsaka 4. Kaya tingnan nyo yun, angat na. Tukod talaga yung valvula. So ayan po yung magiging epekto niyan. Ito, bumaon yung lupit. Gusto po. Kaya hindi ko na partida, di ko pa tinuluyan ha. Pag andar, patay agad kasi nagapakan na agad eh. Ayan. Bumaon. Nga, malaking gastos na to. So yan, ulit-ulit po ako dyan ha. Mas maaga po, mas maganda, pero wag naman sobrang aga kasi may mga interval naman talaga yan. Kasi isa yan sa mga magpapasakit sa bulsa ninyo, magpapasakit sa ulo at magpapaabala sa inyo, timing belt. Okay? So yan o. Tok, tok. Ayun yung tama niya o. Valvula. Nag-ibang posisyon ng valvula. Buti hindi nabasag yung tumatama.